Mga kapaglaom, do you believe that by learning we can teach and by teaching we can learn? Let's uncover the meaning behind these mind-boggling statements together during this purposeful parenting month here on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. This day is a day of sweet reflection, mga kapaglaom, and it is a day of love, a day to raise affection from earth to things above. Happy Sabbath, mga kapaglaom. Dalaygo ng Diyos sa walay kinutuban nga gugma o gakaluoy adlaw-adlaw. And sa ato ang mga kapaglaom din ha, Happy Sabbath. And we are so blessed that we have Kapaglaom Mine with us. And of course, Kapaglaom Yes. Lasso. Of course, Kapaglaom Mine. Yes, Welcome. indeed. Welcome Indeed, back. mga kapaglaom, happy Sabbath. Thank you so much for that warm welcome, kapaglaom Renan. And it's so good to be back here in the studio, mga kapaglaom. Yes, we are thrilled to spend these early hours with you this day. So before we will start sa ito ang program, shall we ask Pastor Pagonsan to pray, to open this program with a prayer. Okay, mga kapaglaom, mag-aampo kita. Our Father God, with bowed heads, we come to you this early part of the Sabbath. We thank you, Lord, for sustaining us with your grace and extending your hands to each one of us to receive good health in spite of these various problems that surrounds us. We thank you, loving Father, for the holy angels that keep watch over us, that somehow we are protected from this pandemic. And we pray, Lord, that those who have been affected, please heal them and extend your healing hands to them so that they can join with their family as soon as possible. Because we ask this in Jesus' name, Amen. Amen. Thank you, Pastor, for that prayer. And mga kapaglaom, mayong adlaw ipapahulay sa makausab. And welcome to Let's Pray Pilipinas. This is the place where you don't have to pray alone. Live kita karon dinhi sa Dakbayan sa Sugbo, naa sa Local Channel 25. O of course sa GSAT Channel 37 and ang ato ang mga kapaglaom nga naa sa Facebook Live nagsunod karon. So di na ninyo sa pag-share ang kaniato ang pagsibya aron daghan ang mabahinan pod sa grasya pinaagi sa pag-ampo. And of course, if dili man ninyo mamahimo sa pag-uban namo karon sa pag-inampuay o sa pagtuon sa balaang kasulatan, mamahimo ninyong tan-awon ang replay nga naa sa ato ang Facebook page. Let's Pray Pilipinas. Ayaw kalimot sa pag-like or subscribe niini. Kapaglaom Mine? Yes, indeed, kapaglaom Renan, mas good na and we even have heard a lot of testimonies, goods, even kani ato how many years Yes. sa start ang atong program. The Lord is always there, good, tubag yun sa atong mga pag-ampo, and that's the reason mga kapaglaom nga nining tungura. Let's hear some praise report from kapaglaom Lilidon Hulo. Happy Sabbath, Kapaglaom Lilidon. Yes, kapaglaom Lilidon, medyo dili siya madungog, no? Nga ato siyang makita, Yes. ang ato alang audio ang dili nato madungog. Hello, Kapaglaom? Can you hear Yes, me? Happy Sabbath, Kapaglaom Happy Lilidon. kapaglaom Lilidon. Happy Sabbath, mga Kapaglaom diya sa studio. O happy Sabbath sa atong mga viewers karong adlaw. Mm-mm. So, to start my first report, gikan ni Lani Abrea of Pagadian City katong 2021, nagpaampo siya kang Mrs. Lani Abrea for her seed delivery this month. And then, pagka July 3, 2021, nagpasalamat siya kay nag-labor siya atong 27 with the help sa inyong mga prayer, anak o safe sila sa iyang baby. Next is from Rebecca Tampus of Zamboanga, July 2, 2021. Nagpatabang siya ang pupar sa iyang anak at Bilyab nga naa sa Bilyabat
City, Orion Cabandit, sa iya sa iyang gibati, nahilanat og ubo, sipon, o gitakigan pud siya, unya map siya, unta nga maayo siya. And then, pagka July 3, 2021, dako ang iyang pagpasalam sa pag-ampo kay naulian na ang iyang hilanat ug wala nagyod. And then, next, ka of Surigao del Sur, July 1, 2021, nagpasalamat siya, tas result ni gawas na ug ang result kay negative. Next is from Ruel Caspe of Santo Tomas, Davao del Norte. Ito 2021, naghangyo siya sa pag-ampo para kang Jedlin Caspe na sa Rivera Medical Center, Davao Norte, na siya dengue, typhoid, o UTI. And then, pagka July 6, 2020, salamat tungod nakagawas na sa hospital si Jedlin Caspe. Praise God. Amen. Next and lastly is from Alexa Rowe of Davao City. Prayer concern niya is about work, and then pagka July 2, 2021, og dako sa Ginoo kay ang iyang prayer request atong mga niaging adlaw ihagyo gidungog. Salamat siya kay na fit to work na siya sa medical ang iyang partner. Thank you so much mga kapaglaom for sending your praise report, and I hope receive more of them mga kapaglaom. And don't forget to also send your request. This has been your kapaglaom Lidon Hala of Hope Channel Cebu, reminding everyone that whatever prayer, if we only believe, we shall surely receive. See you next time for more answered prayers mga kapaglaom. Yes, daghang salamat kapaglaong Lilidon sa pahat sa mga answered prayers. Indeed, praise God. Kay daghan na pong natubag ang mga pag-ampo. And I'm sure mga kapaglaom, napay daghang mga answered prayers din ha. Nindot na siya og inyo nang ikabahin din sa mga. Let us know how God has worked in answering your prayers. And so, this time, kapaglaong mine and kapaglaong pastor, ako na pong tagaag panahon ang katong mga pinadalang prayer requests. No? Atong pagasugdan gikan ni sender 3687, mga kapaglaom, dunay usa ka asawa nga concerned and gusto magpaampo sa iyahang bana nga dunay bisyo nga dugay na niyang ganahan unta nga mawala na. So ato ang tabangan sa pagampo nga ma-overcome ni sa iyahang bana ang kani nga bisyo ug mabiyaan niya finally para hangtod-hangtod na, no? And naaputay gikan sa isa ka inahan nga nagpaampo mga kapaglaom kay ang iyahang anak muuli ay gikan sa Dubai. So let's pray for protection para sa iyahang anak nga safe ang iyahang pag-uli din sa Pilipinas. And doon na putay duha ka or rather usa ka kapaglaom nga naa sa isolation hospital karon. Ato siya iampo nga dili lang mo grabe ang iyahang sitwasyon o makalingkawas siya ni ining COVID, no? Yes. And so doon na po tayo isa ka prayer sender, sender 2144, nagsigig sakit ang iyahang tiil, mga kapaglaom, ug di siya makatulog tungod sa sakit. So ato siyang idala sa pagampo nga unta maayo na kini aron makatulog na siya og tarong. Now, another prayer request na atong nadawatan diri, isagikan po sa usa ka bana nga na concern sa iyang asawa nga nagsigig hilanat, unta maulian na kay duna sila'y baby kapag laumay o kapag laong pastor nga nag-breastfeed pa siya. So, mas maayo nga ulian na dayon siya. Gikan po ni sender 3600 atong iampo si kapaglaong Kets Baredo kay duna siya hilanat o ubo karon and schedule nila nga magpa second dose sa mapipila ka adlaw. It's very soon. So mas maayo ilang panglawas para maayo pud siguro ang pagdawat sa lawas sa niining vaccine. So ato silang iampo. Pastor, ato i-request si Pastor. With pleasure.
Magampo kita. Amahan namo nga naa ka sa kitaasan sa mga langit, niining adlaw nga ipapahulay kami nasad padala og lahi-lahi o mga pag-request sa imong mga katawhan. Ginoo, hinaot pa nga ang imong gugma o ang imong kaluoy, ikaw tubag niini aron nga kining among mga kaigsuonan, imong mga katawhan makapangabuhi o magkinabuhi nga normal o magamit nimo sa imo nga simbahan. Ginoo, among idala sa imo ang among igsuon nga sincero nagahangyo nga kunta ang iyang pinangga nga bana makabaton og lig-on nga desisyon nga malikayan o bayaan kining mga bagay nga nagababag sa ilang mga pagtuo aron maging malipayon sila nga mag-asawa nga magpuyo sa ilang apuyanan. Amo sa dala sa imo Ginoo ang among igsuon nga nagtrabaho sa ibang nasod nga hinaot pa nga ikaw magtabang nga mag-ayo ang iyang mga lawas o maayo sa nga travel gikan sa Dubai aron magkinalipay ang mga pamilya nga dugay na niya na mingawan sa dili sa Pilipinas. Amo sa dala sa imo Ginoo ang among igsuon nga ikaw unta magpaduol sa iya hikapon tabangan ang mga lahi-lahi nga mga interventions aron nga mag-ayo ni siya sa pandemic nga ini si Brother Diaz aron nga makahatag o kalipay pod sa iyang pamilya. Amo sa dala sa imo Ginoo ang sincero pod nga hangyo sa imong anak nga ayuha intawon ang sakit niya nga tiil aron makatulog siya maayo o makabaton siya og maayo pod nga panglawas og lig-on immune system batok niining pandemic. Amo sa dala sa imo Ginoo ang among igsuon nga naay gamay nga bata nga gina-breastfed, hinaot pa nga tabangan intawon Ginoo aron nga mag-ayo ang iyang lagnat aron nga dili makatapot ni sa iyang baby nga gamay pa kaayo aron nga maglig-on ang ilang mga panlawas. Ginoo, amo sa gidala sa imo ang among igsuon nga hinaot pa nga si Brother Kitts makabaton og maayong panlawas aron sa iyang second dose nga vaccine magilig-on ang iyang physical nga lawas. Amo sa dala sa imo Ginoo amo makaigsuonan Sister Lilia Mindo diya Santa Maria Romblon kauban ni Sister Christine Mingwa o Brother Dan Rio sa Santa Maria Romblon pod nga mag-ayo pod sila sa ilang mga balatian aron nga magpabilin nga maging inspirasyon sa ilang mga pamilya o makatabang pod sa imo simbahan o sa komunidad. Salamat nga gitubag mo amon mga pag-ampo kay kinitanan amo gihangyo sa pangalan ni Hesus. Amen. 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 Thank you so much kapaglaong pastor Welcome. sa maong nga pag-ampo alang sa to ang first batch of prayer request. Mga kapaglaom aniya nasab tay lain nga batch kapaglaom Renan sa ato ang prayer request. Naay nagpaampo si kapaglaom Calvin tungod kay ada na siya ginabati karon and then atong iampo na confine kini siya sa hospital dito sa Dubai. Then let's also pray kapaglaom pastor si kapaglaom Cecil David kay aduna siya epilepsy mga kapaglaom. And also let's pray ni kapaglaom Molly Fuertes tungod sa iyahang financial nga dunay problema di gid ni mawala no labi na sulod sa panimalay pastor. Exactly. So layan gid ta ani but no mga kapaglaom nga ang atong Ginoo dato gid kaayo. So iyan ang ihatag nato ang atong mga panginahanglan. And then also alang sa iyang health issues sa pastor and ato sa giapil ang iyang bana nga si Joel tungod kay kini magabiyahe alang sa pagtrabaho pangitaog trabaho alang sa ilahang pamilya usab pag-sustain niini. And then let's also pray si kapaglaom Armenda Lipasan tungod kay sakit ang iyahang ngipon kapaglaom Renan. So I don't know if ahan ni siya but if you are in Cebu you can come sa akong nag-promote na ko sa akong clinic but still I can check makahatag ko ni mag free consultation. So no if naka sa Cebu you can visit us
anytime. And then, let's pray sab ni Kapaglaom J Paglumutan og si Kapaglaom Christine Eve nga makakitaan na sab sila og trabaho labi na sa tong panahon karon mga kapaglaom nga grabe naglisod gid ang mga tao sa Oo. pagpangita og trabaho, Kinahanglanon pastor. gyud, That's And right. then which is needed gid sa atua for survival. Exactly. Kay lisod gyud Oo. kayo wa tay trabaho. Exactly. But still the Lord knows mga kapaglaom sa inyong panginahanglan. So let's also pray si Kapaglaom J kay adin din siya polyps pastor sa iyang gallbladder. And lastly, let's pray ay padulong na iyahang operation. So let's pray nga during sa operation, surely the Lord will guide the doctor nga mo ay mo handle sa iyahang nga case. And then lastly, Kapaglaom pastor, let's pray for Kapaglaom Rosana Velasquez tungod kay doon na daw tagok ang iyahang tinai and then sakit ang iyahang tiyan. So muna hinungdan nga nagsuffer siya niini. So let's pray nga mahimong mahatagan siya alibyo niini Kapaglaom pastor. And she will be led sa sakto nga mga tao sad nga mga piniyalan sa Ginoo sa maong nga profession to heal. So I pray atong iampo mga Kapaglaom and Kapaglaom pastor. Yes, Can you pray for our Kapaglaom nga Okay, with pleasure. tagala? Our Father God, once again, we present to you our humble request from your sons and daughters here. And we know, Father, that they have different needs in their physical lives, and they need specifically healing, Ginoo. Amo gidala sa imo, Ginoo, ang among mga kaigsuonan, labihan na nga mag-travel o tuwa sa ubang mga nasod, lisod Ginoo nga magkasakit didto. Hinaot pa nga ikaw magtabang in tawon na akas sa tapad sa iya aron nga maghikap sa iya nga lawas nga mag-ayo ni siya sa kini nga mga pandemic problem. Amo sa dala sa imo, Ginoo, ang among igsuon si Brother Cecil David nga naa siya problema sa iya nga panlawas nga epilepsy. Hinaot pa nga ayuha in tawon, Ginoo, aron nga maging normal ang iyang pagtrabaho o pagtabang sa iyang mga pamilya. Amo sa sa imo, Ginoo, ang amo igsuon nga tagaan sila og maayong panlawas o giyahan sila nga makakita og mga bagay nga makasustain sa ilang mga pamilya. Labihan na ang padre di pamilya si Brother Joel nga sa iya pag drive in tawon, hinaot nga ang balaan nga manulunda, magagagiya sa iya matabangan, malikay sa mga disgrasya. Amo sa dala sa imo, Ginoo, ang amo igsuon nga lisod ang gibati labihan na sa iyang ngipon. Hinaot pa nga tabangan in tawon, giyahi ang mga doktor nga maghatag sa iya og eksakto nga diagnosis aron makaundang sa iyang pagsakit. Amo sa imo, Ginoo, ang amo igsuon nga hinaot pa nga tagaan sila og madali nga pribilehiyo nga makatrabaho dito sa Toronto, Canada. Aron nga makatabang sad sila sa ilang mga pamilya dinhi sa Pilipinas og makatabang sad sa imo nga buluhaton dinhi nga gihatag nimo sad sa ilaha nga mga baga. Amo sad sa imo, Ginoo, nga hinaot pa nga maging successful ang operasyon sa polyps ni Jay aron nga mag-ayo sad ang iya pagkinabuhi. O amo sa dala sa imo, Ginoo, ang among igsuon nga very rare ni nga problema, Sister Rosana Velasquez, nga naay tagok nga nagpilit sa iya nga tinaay. Hinaot pa nga giyahi in tawon ang mga kamot sa mga doktor o tabangan nga makuha niini aron maging normal ang iyang pagkinabuhi. O asumon sa dala sa imo, Ginoo, si Brother Emmanuel Tupas diya sa Argao, Malay, Aklan. Hinaot pa nga mag-ayo sad completely ang iyang gibati aron nga makatabang pod siya sa iyang inahan o sa pamilya sa ilang mga responsibilidad. Salamat, Ginoo, nga gitubag mo amon ang paghangyo kay amo kiniging padangat diha sa matamis ug gamhanan nga pangalan ni Hesus. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor.
Welcome. And kapag laom rinan, ato ang nahisgutan kapag laom pastor last Saturday, I think, kung nakainumdum pa ba mga kapag laom na we are talking a pinakanindot gyud kaayo nga topic. It's about parents, pastor. So I know Amen. si pastor makarelate gid ani. Kami ni kapag laom rinan dili pa, but this is very good nga topic kapag laom pastor because Exactly. tanan sa tong mga kabatanunan karon, of course naagi din out there kamo nagapaminaw mga kapag laom naga-contemplate siguro pud mo of marriage, no, and for sure maabot kita sa stage of being a parent. So pero ang ato ang topic karon nagalangkob kini, what's the purpose of being a parent? Ngano di ay Correct, gihimo man ni pastor nga lang anong gitiyal man na sa ato ang mga anak as a parent. Ginaupod, no? So this time last nga Saturday we've been talking about the greatest legacy nga pwede na to i-pass on Yes. sa ato ang mga kabataan. Correct. And karon mga kapaglaom atong pagahisgutan ang how should we educate our young children, no? Labi na sa ilang pagkabatanon, and how should they learn of Him kapag laom pastor and kapag laom rinan. Yes. So before that mga kapaglaom, before we will tackle so glimpse lang to sa ato ang para dili mo manghawa din ha sa inyong hanga television, dili ninyo i-shift og another na station. Before that, we will hear some short video of being a Again. parent, pastor, and iyahang struggle unsaon sa pag-handle ang purpose niya as That's a good. parent. So let's watch this mga kapaglaom. Hello, my name is Anne Anilico Studio, and I am 28 years old. I am a piano teacher. At the same time, I'm also a full-time mother of 2 kids. Altair, my son, who is already 5 years old, and my daughter, 3 years old, Aurora. Early spiritual education is important because, again, sa Bible it says that train up a child the way it should go because they will go back to it when they get older. So as early as possible in that area, their brain are still absorbing, right? Because they are growing. So as early as possible, nag-a-adapt sila sa spiritual side. From the day they were born until now that they are 5, my son is 5 years old and my daughter is 3 years old, I tried my best to be an example, a good example for my kids. Because of course I cannot teach them if I myself is spiritually lost. That's why magngita jud kog paagi na ako'y alone time with God, because it is very important as a parent nga jud ko'y kanang genuine and intimate relationship sa Ginoo para makahatag ko og maayong education, spiritual education sa akong anak, because through my actions they are looking up sa ako. Aside from being an example, they see me pray, most especially when I wake up early in the morning, and then I also teach them how to pray. And during nighttime, we read Bible stories before we sleep, and during nighttime also we pray at the same time. So, murag nahabit na pud nila mag-pray, even if makalimot ko usay no sa busy kay eventually unay usay nga makalimot ko pray, pero sila jay mo remind sa ako nga mo pray before matulog. So every day encourage po nako sila nga to be strong, and cause dili man gid nato malikayan naman gid sila ilahang struggles in the future nga. I know as a parent mangita gid tag way nga di gid sila makasulay struggle, but makasulay gid na sila struggle eventually when they grow old. So as early as now ako na silang gid trained to be strong. So sa ako alang times, every morning I train myself to wake up 5:30 a.m. Even if akong class sa piano is 10 a.m. or mga hapon na, so that I will have time to communicate with God and at the same time to take care of my kids when they wake up na. It's important because you cannot teach them that you didn't practice. To me, importante gyud ang spiritual connection sa Ginoo, because number 1, if without Him we are nothing, we are very lost. That's why it's really important to educate them what I believe, and that is to believe in God and to have faith. So my advice is to continually pray for your child, because you cannot control them, you cannot force them to do something that they don't like. Siguro when they're young, you can do that. But when they grow older,
you cannot force them. So as early as possible right now, you have to educate them spiritually, emotionally, mentally, and physically. Right, praise the Lord sa mao nga testimony mga Amen. kapaglaom no. Yes, kapaglaom pastor at kapaglaom Renan. Yes. Praise God kaayo. As a parent di gid malikayan ang struggle as what I've said Exactly. pastor. Makita gid na nako so murag burden siya tan-awon sa mga parents no based on my observation and even moabot sa point na murag hadlok naman maminyo pastor. But still the Lord has given us hope kapaglaom Renan na bisan pa man niini usa ni siya kagasa nga gihatag sa Yes, of Ginoo lang sa course, atoa of and course. dili lang na sila gabuhat-buhat lang ta din how for kanang pila atong ganahan nga Exactly, buhaton nga yeah. mga bata kapag laom pastor. But the Lord has given it sa mga kamot sa mga parent in order for them to be educated. So unsa may ato ang angayan nga educate sa ilaha. Dili when we talk about education, dili lang ni siya at home pastor no, dili lang ni Exactly. siya about like kanang tudluan og ABCD, abaka or pag-writing and ana. So dili lang na ang normal na to nga nakuan, but as a Christian, we have to educate them to learn of Him mga kapaglaom. Amen. So Right. tungod di ana pasok ang ato ang quote of the day for today nga naa sa prayer book ni Mrs. White, page 58. It says, "We cannot give that which we do not possess." So dili ta makahimo makaedukar sa atong mga anak Yes. if dili pud ta mismo nga na-educate pud ta ni anang atong itudlo sa ilaa. So for our first question mga kapaglaom in line sa ato ang testimony this morning, Pastor, what is the child's first and earliest school gyud? Asa man gid nato ni sila angayan nga tudluan gyud? Asa man ang eskwelahan gyud ay nila? Di ba at the age of 7 man siguro or ana Oo, grade school na? Oo, pero asa man gid nila sugod before ana? Asa man sila ga-learn sugod? Thank you kapaglaom ma, no. Actually maayo ning program na to no ang ato nga topic and instead nga nutrition month karon ang ato nga kuan Yung naandan. more naandan no more Tinuod. parenting and I think this is very relevant nowadays. Yes. And at the outset I would like to say nga very competitive, complex ang usa ka mother and father sa karong nga panahon. Unlike sa amon sa unang mga 50 years ago. Kaya nga no daghan nga mga kalingawan karon ang ginaatubang sa mga bata no. So very challenging. But one of the most important factor sa edukasyon sa bata naagyo sa balay. And the first teachers of course ang mother and father at the same time. Mao na nga ang ato nga church sa General Conference nag-istorya nga kinahanglan ang mga bata first 12 years palikawan gid ang gitawag nga mga gadgets. First 12 years, no? Karon ang nahitabo na no kay murag mo na magbantay ang gadget ang mao na maghilom kadin problema. hamita na ka og Oo, gadget. kay na ako'y mga parents nga nakita nga ang gadgets mao tong ipabantay niya. Tinuod. Mga 7 years old, di pa kabalo magsulti ang bata. Tinuod pa. Kaya nagpaminaw. Paminaw dito. So, that's why even the Bible is very clear that Hannah, the mother of Samuel, gibatiti gyud niya to, no? Wa niya gihatag dayon sa priest dito sa temple, but Yes. it took her 3 years ang pagtudlo sa mga bata. That's why itong nanganak si Mrs. naundang gina siya sa pagtrabaho. Kay matutok gina siya sa mga bata. So, but nowadays is very competitive as what I have said, kay both mothers and fathers are working. Oo. Bitaw. So ang mga bata naasa at the mercy of the hands of caregivers. Yeah. Or Which is lahira. or kanang gadget na ang nahimong babysitter. Exactly. Yes. TV na ang gihimong babysitter no. Oo. And pastor naagyud pud tay mga friends no nga they struggled as kanang young parents mga kapaglaong ba nga syempre wala pa pud kaayo na nila Idea. nakatunan nga dili di ay maayo ang himuong babysitter ang kanang gadget. So sa pagsugod nila sa ilahang firstborn for example, diha nila na learn nga kana di ay gadget dili gyud kabalutuon mo storya ang bata pastor. Maabot na lang mga pila tulo ka tuig siguro dili gyapon kabalo mo interact. Exactly. Or if dadun mo siya sa mga lugar where there are other people, raglahi ilang ang behavior. Exactly. They misbehave kay wala man sila natudluan og maayo ang gadget man ang nitudlo nila. So Exactly. whatever they see from movies or sa baka nang gipa-play nimo sa ilang gadget, dili kay nato ma-filter jud.
And then what they did kay gi-share po ding experience ako ba sa usa ka parent. Ilang gibuhat is ila jud gitry nga i-take out ang kanang gadgets and they started Amen. reading. Correct. Kanang itong bedtime stories, Yes, Bible yes. stories, gibasa and then na-develop ang kuan mga kapaglaom, ni-develop ang speaking ability sa bata, Correct. ni kalma ang bata and mas naging sociable ang bata. So Amen. naagid Yes, siya amen. na kanang wala ang gadgets, they were not really made to babysit our Tinuod. children. Correct, right. True. No, so if we become parents muna kapag naumay na to ang timanan nga Tinuod dili yun. lawgan og gadget Bitaw. ang mga bata. Kay- Kita gyud ang mangunay og tudo Kay sa mo bata. ba na andan gid sa kadaghanan karon nga buhaton and we follow what we saw na ba yan sa uban ay ginaani bitaw na sa mong silingan so ako po ni buhaton why exactly. not. But this time mga kapaglaom the Lord has reminded us gyud nga sulod sa panimalay muna ato ang first school sa ato ang mga anak, the Exactly. family school. And with that, we kamo mga parents or kami may nakuguwi out sa ba. So kamo mga parents mga kapaglaom inyong hagid na kamo ang nag-serve as teacher. So when kag teacher, you will teach ngadto sa imong mga kabataan what is the unsay mga maayo nga pagpamatasan. Amen. And then labi na ang spirituhanon nga pagmatasan gayud. So as a parents, I know it's very challenging but with the help of the Lord will equip to you tungod kay kanang mga bata dili man na inyo ha. It is Exactly. piniyalan na Amen. gipiyal na sa Ginoo sa inyo ha. And thus, Amen. the Lord will surely help you mga kapaglaom sa inyo nga mga challenges, no? So, like sa first nga school of family school, 'di ba? It started sa Garden of Eden Eden, kapaglaong oo. pastor, wherein si Adam mao ang first nga son. So the father ang Ginoo mo iyaha nga amahan nga Of nagatudlo course. sa iyaha unsay maayo nga pamatasan. So mauusab na karon mga kaigsuonan mga kapaglaom. So what should we instruct sa itong mga kabataan? First, respect. Yes. So kana Amen. very number one gud na ang respeto, Amen. obedience, Exactly. reverence, and Oo. self-control. Kini mga four ka mga characters mga kapaglaom pastor and kapaglaom Renan. yes. Wala na kaayo ni karon gitagaan og pagtagad sa mga Exactly. kabataan. I even remembered one time na adjud ko isa ka pasyente na bata 8 years old. Grabe ka buluyagon pastor and ako yung makita nga kini ginapaubaya gid ni siya sa mga caregivers. Dili gid ni ang parents Oh. mismo ang nangunay og tan-aw og I mean og Exactly. kanang mold sa iya nga character kay dagan diri dagan dito like kanang wala gid siya respeto nga you are there ba nagtreat ka Exactly. and then dapat behave kung kita kay muok man ta. Oo. And siya kay grabe gid siya ka makita gid nimo nga wala gid niya ang respect dili kay siya mo obey once man ka dito lang ka outside ta dito lang ka dili gid ka niya paminawan as if wala siya nadungog and then lisod ga control sa iyang kinaiya nagsige og kanang sige og ano kanang sige rant or something nga gross man something like that. So anyway mo ni ang kuhaan nato og pagtulunan gid as parents no kapag laang pastor. And kapag mine, no, thank you. These words nga imo gi-mention, mga values, Yes. almost extinct, believe me. Tinuod, Tinuod, tinuod. Bisan ang mga maedad karon, dili Yes. mga bata, kining respect, obedience to the law, reverence, pagpugong sa kugalingon. Maybe we have to add two more. Honesty. Oh. Very important value na sa pamilya. And of course, the value of work. Siguro, butangan pag ginato ikatulo, the value of money. How you spend Sayo nun na lang money. pangayo, no? Oo. So, mao na ang problema karon kapag laumay, kapag laumdrinan, because of the problem of early pregnancy and early parenting. Unplanned, Pastor. Unplanned. Yes. Mao na mga kapaglaom. I hope and I believe nga those who are contemplating nga mag-asawa and then to rear a family, listen to this. You are the first teacher in the home. Specifically, ang mother. Kay dako kaayo ang responsibilidad sa mother yun. tinuod. Kalamay. So kay ang mga bata man good close kina siya sa mama. Exactly. So kamo as parents especially ang mama, your children will follow gyud ug unsa imuhang ginabuhat. So with that by teaching them, but you have also to keep on learning. Exactly. Learn sad pud ka
kauban ang Ginoo. Unsa may mong itudlo kung wala kay nahibaluan, as what I've said. Correct, right. You cannot be a teacher if dili ka student ka ni adto. Correct, right. So also another point is every time mag-teach gyud ta no, even ako ga-teach ko, ga-continue ang ato ang learning, Amen, pastor. of So course. dili gyud na siya ingon nga ga-stagnant or Oo. mag-stop lang din ang ato ang learning. So mao na ang every time we teach our children, we will be reminded also kay mangita man tag guide sa Ginoo. So we'll be Exactly. reminded what needs to be done. And imo nang ipakita as an example ngadto sa imong mga kabataan. And probably through words and testimony and Oh, through your yes. lives. Amo na ingon kaniya to sa may video clip nga iyang kinabuhi ipakita gyud sa mga bata no nga naga-pray siya. That's why kung malimos lang ang bata na pray na ta because makita pod sa iyang kinabuhi ug sa ato pod nga mga sinultian kay kung dili pod na makita sa atong mga kinabuhi ang atong sinultian maingon mga bata pa baka ako mas father na tatay no. Oo. So we have to show it. And even makadungog ko sa uban pastor, Oo. ikaw gani. Na. Like, you will not Oo. practice what you teach them ba sa imong Exactly. ginastorya ba. Oo. Ang anong ikaw magwonder ang anak, anong Oo, ikaw sa imo nagibuhat and then you told me not to do this. So murag very ironic as a Oo. parent, we have to practice also what we teach kay they are always watching us gyud. Amen. And in fact they will follow us based on what we did. Dili sila mo Exactly. follow on what we say to them. Exactly. So mao na ilahang kasagaran gid nga kind of learning mga kapaglawom. I hope na naatay dako nga nakuha nga pagtulunan niini labi na ato mga parents out there o katong mga parents to be. So I hope na prayerfully gid nato kini nga pagahandol, pagadad-on ang ato ang role as parents no. So before we will continue mga kapaglaom, let's watch this short video for as a short break. Bisan kita may tinguha sa pagabot sa'y lusalayong kabitunan dapit na tipik lang saging harian ang langit bahin lang sa tugaran unsa gayud kadako sa ginuta way usang nga hingpit makasaysay dako siyang nga hari sa tanang linalang gamay usab kay ni
Welcome back to Let's Pray Pilipinas, mga kapaglaom. This is the place where you don't have to pray alone. Pagkanindot ato nga alaw ito, no? Kapaglaom mine o kapaglaom Yes. pastor. Amen. Ingana kadako ang Ginoo and dako kaayo ang iyahang gugma kanato. So I hope we are talking about parenting, mga kapaglaom, and I hope kana nga kadako nga gugma ato po nang mabatnan aron ato po nang makabahin sa ato ang mga Amen. anak in the future ang inyong mga anak kung parents magani mo nga nagtan-aw karon Tinuod. kapag lawmain. And so daghan tag mga points nga na bring up ganiha ug unsaon nato pag matuto ang ato ang mga kabataan, and there are also some other points nga ganahan nato ikabahin nila kapag Okay. lawmain, Yes. no? Yes, and so Talking about go love ahead. kapag laom Renan, no, Oo. imo nang naisgutan, the love of Christ nga ato nga nabatyag, ato sad nang ipakita nga nahigugma kana nga kind of love sa ma-feel pud unta na ngadto sa ato nga kabataan pastor no, sulod sa panimalay Exactly. kay mo na siya ang murag mahimo nga core kumbaga Correct, right. core kay once mabatyag nila ang gugma sa Ginoo sila they will learn how to love sa imong parents, and then mo flow na din ang respect, ang yes. obedience, tanan nga kind of characters because they love you as a parent and they love God also. Kay dili sila nagamatngon mandaan Correct, pastor right. tungod kay ilang ilahang na experiencehan ang dako nga gugma. And naay sa ka warning nga akong nabasahan sa ato ang source kapag laom Renan. Would like to share this with you mga kapag laom no na if the child daw is not instructed aright here, diri sulod sa panimalay, Oo. Satan will educate him through agencies of his choosing. Kahadlok. So pinaka atong kamurag kumbaga mag-tremble dapat ka as a parent nga if imo nang napabayaan ang imuhang nga role nga wala nimo gina-edukar ug sakto ang imuhang anak, Satan is watching gyud sa imuha, and then he will snatch that gikan sa imuha nga opportunity or privilege you as a parent, and Satan will be the one to educate your children. And with that, usa ka makasusubo nga palandungon nga dili kanimo na siya makit-an right there Oo, and then exactly. pastor Yes. diha pa na siya ang manifestation niya when he will grow up na gyud. Exactly. So maglisod na kag-control niya when that time comes. So mga kapaglaom, I hope you will not dili ninyo sayangan ang mga pribilehiyo sa mintras bata pa ang inyong mga kabataan. You have to train them aright. Yes. Okay. And there's Yeah. one pastor, something I would like to share. Usa ka parent nga ni comment sa ato ang Facebook Live mga kapaglaom. Ingon siya nga sa panahon nga karoon daw siya og kanang mga anak maski bata pa, infants pa no, nag-start na siya mag-train sa mga bata nga i-fold ang kamot to pray. Kanang mga Yeah. simple things like that. No, magkanta sa mga para sa mga alawiton para sa mga bata, para pampatulog sa mga kanta sa simbahan, mga kapaglaom, mga religious songs, ilang kanta, pati iyang husband appeal. So both parents need to take the effort. Doing nga na gyud siya no. I know nga it is very difficult. Ako magtan-aw ko ba usay I would question myself. Agoy ko ako kay ma-parent kaya ka ni nako murag Bitaw. lisod kayo, it is lisod, but with God's grace or with God's help ato na siyang mabatnan no nga matudlo Yes. nato sa ato ang mga bata. So salamat kapaglaom Alpha Ramirez for sharing that. Giunsa nila Yeah, pastor. she is from Sibuyan, Romblon. Oh. Kaila din ni pastor. Kaila ni pastor. Yeah, pastor, you were about to say something ganiha. Yeah, Yeah. kung mga bata, how can we teach children sa mga Bible, no? Kung gagmay pa, 1 to 3. And the Bible is very clear nga, the first teacher is nature. O na, dadon na to ng mga bata dito sa nature. Kaya gagmay pa man sila, di pa man sila kabasa. So dadon nila how God created these things, how God used these things. True. Aron nga ang mga bata, tama, no? Tanan makita Visual niya, iya sa na Ginoo, sila oh, usually. visual. So Yes. ang mga bata, kaingon na, iya sa Ginoo di ay ni. Oh, tinuod. Dili ni ako. Magdako siya, that means steward na lang siya. Ang Ginoo na mong tagiya. Yes, indeed. And sa kanaang nga age, Pastor, ilan ang ma-appreciate nila ang power sa Ginoo. Exactly. And even the writings of Mrs. White nagaingon sa ato nga throughout the nature makita gyud nato na that God is love. Exactly. So kana ma-appreciate na nila ilahan nang mabalaan that God is really love. Even taking good care of those nature. Correct, How much right. more sila sa ilang pag-grow, no? And speaking of katong imong na istorya kapag laom Renan Yes, about kapaglaom, sa gi-share sa tong kapaglaom na sa pagkabata nga naa sa womb pa lang gani Exactly. pastor kinahanglan i-train na gid na sila kantahan na Exactly. nimo ampuan na nimo nga na dira mag-start ang ilaha nga training. So wala na tay igo nga panahon mga kapaglaom, let's ask kapaglaom Renan to please read sa ato ang third batch of prayer request. Yes. So mga kapaglaong, padayon kita sa pagbasa sa mga pinadalang prayer requests. Do na tay
mga magtiayon nga naa sa ospital karon atong iampo sila ni Mr. and Mrs. Serrano kay naa sa ospital unta maayo na sila. Ug ato pong i-appeal sa pag-ampo si Marife Falcon Amungan. Doon na siya mga gibati sa ihang panglawas karon. Unta maka dawat pud siya og kabasko gikan dinha sa Ginoo maayong panglawas. Dunay mga pipila nato ka mga kapaglaom nga naa sa balay tambalanan kani si Baby Andre De Leon no atong iampo kay murag serious ang iyang condition naa sa hospital karon. Si Baby Zacchaeus pod ang bata pa pud siya duna siya lymphoblastic leukemia. And chemo siya karon. So atong kuan nga bata pa nga 2 years old. 2 years old, no? And dili ra balalim ang mo go through ani nga treatment. Correct. So ato gyud iampo ang bata nga makasugakod siya niining pagtambal. Doon na po tayo isa ka kapaglaom, si kapaglaom Irene, nga doon na po siya gibati mga kapaglaom doon na siya breast cancer. So ato po siyang tabangan nga malampasan niya kay ni kalat ang iyahang metastasize cancer. na siya. No? So medyo serious na ang condition. And doon na po isa ka igsuon diri nga nagpaampo para sa iyahang brother nga si Joselito nga unta giyahan siya sa balang espiritu sa iyang mga decisions in his relationships, no? Nga unta kini nga mga relasyon muangay sa pagbuot sa Ginoo. And doon na po tayo isa ka kapaglaom nga magpaampo para kang Tamas Torico pa swab test siya nga unta ang iyang test results mahimo lang negative. And kung unsa man gani ni iyang gipamati karon, naa siya kwan sa iyang platelets, dengue patient siya. So ang platelets niya importante nga unta mo taas na. Ato pong iampo kining gipadala ni sender 1930 mga kapaglaom. This is for Mrs. Salvacion Patino. Ato siyang i-appeal sa pag-ampo for complete healing niya. Wala gisulti kung naunsa siya, but God knows what she's going through. So, ato sa kining ampuan, Pastor. Okay. Mag-aampo kita mga kapaglaom. Amahan, amo na sad gi preparar kining mga pipila ka mga anak nimo, lalaki ug babae nga nagakinahanglan sa imo mga interventions. Ni adres si Brother and Sister Orlando Serrano, hinaot pa nga malampuwasan nila ang kini nga problema nga likop sa tibuok kalibutan. Hinaot pa nga tagaan sila lig-on nga immune system aron nga madali sila mag-ayo. Amo sa imo Ginoo ang amo igsuon nga hinaot pa Sister Marife mag-ayo sad ang iyang mga panlawas nga para maging normal ang iyang pagkinabuhi. Amo sa imo Ginoo ang amo mga igsuon si Brother Nali nga mag-ayo pod siya diha sa naa sa tambalanan nga masakit hinaot pa mag-ayo o kining among igsuon amahan nga mag-ayo pod siya sa iya gibati si Brother Andre De Leon o kining special nga bata sa Kiyos nga gamay pa intawon 2 years old Ginoo. Hinaot pa nga mag-ayo pa siya nga tagaig lig-on nga lawas aron nga makabato ni sa chemo therapy nga ihatag sa iya. Amo sa dala sa imo Ginoo ang amo igsuon Sister Irene intawon. Tabangi nga makatagaan siya og mga tambal nga mapahagan-hagan ang iya gibati nga dili lalim kining mga problema kanser nga nagaabot sa kinabuhi sa mga tao. Ginoo amo sa dala sa imo ang amo igsuon nga hinaot pa tabangi si Brother Joselito nga magiyahan sa eksakto nga dalan sa kamatuoran nga mabato niya ni aron nga makalig-on pod ang iya relasyon sa mga pamilya o sa imo nga bulhaton. Amo sa dala sa imo Ginoo si Brother Tamas Torico nga hinaot pa mga negative ang iyang swab test og si TG nga mag-ayo ang iyang dengue problem nga magtaas ang iyang platelet. Amahan amo sa dala sa imo si Brother sa Sister Salvacion Patino
nga wa kami kasayo kung sa mga balatian, pero ang iyang hangyo nga maging complete o lig-on, maging full ang iyang recovery sa iyang mga balatian. Salamat Ginoo nga tubag mo among pag-ampo kay kini among plaster diha sa imong tubangan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Pastor, for the prayer. And so, doon na pa tayo mga pipila ka mga prayer requests kapag laumay. Yes, Kapaglaom Renan, we have here si Kapaglaom Joey Albonia. Let's pray sa iyahang ay kini nagpadala iya dining nephew pastor si Kapaglaom Joey naa sa Bicol. So let's pray sa iyahang ginabati karon. And then let's also pray sa tuang prayer sender from 8874. Tungod kay siya dunay ubo Kapaglaom pastor og usa na ni kasimana nga iyahang ginabati. So ato siyang appeal sa tong pag-ampo. And then lastly si Kapaglaom Cliff Acosta kay nakaagi siya og motorcycle accident. So atong hiampo ang iyahang operation this coming Monday mga Kapaglaom karon July 12. So let's pray for the success sa iyang operation and eventually a complete pud nga healing after the operation. So kung kinsa man ang mga health workers, health professionals nga makahandle sa iyaha, let's pray for them, for God's hand to guide them no while handling sa iyaha during sa operation. And then Kapaglaom Renan, do we still have mga prayer requests ato on live or So far, murag wala may ni-send sa mga prayer request. I'm checking. I think maura na siya for now. So, Okay. Pastor, can we Okay, let's pray. for that? Amahan na nami sa ika-4th batch nga prayer requests. Amo gidala sa imo Ginoo ang amo igsuon diha sa Bicol nga hinaot pa nga tabangan in tawon nga makalingkawas niini nga problema sa pandemic crisis. Amo sa dala sa imo Ginoo si Brother Joey diha. O ginaot pa nga imo sa tagaan o maayong panlawas kini nga mong igsuon nga sige problema sa ubo aron nga rampant niining karong panahona nga nag-change ang climate, hinaot pa nga tabangan in tawon sila nga mag-ayo ang ilang mga lawas. Amo sa imo Ginoo si Brother Cliff Acosta nga salamat nga imo gitubag sa una ang mga gihangyo kag nag-ayo siya sa iyang motorcycle accident pero naapay usa ka operasyon nga karong July 12. Hinaot pa nga giyahan mo ang mga kamot sa mga doctors, mga nurses o mga tambal nga completely nga mag-ayo ang iyang mga sakit aron nga makapadayon siya sa iyang responsibilidad sa iyang kinabuhi. Ginoon amo gidala sa imo kanang uban nga mga kaigsuonan nga natapnan niining pandemic crisis, hinaot pa nga tabangan mo sila nga mag-ayo o tabangan sad ang wala pa natapni niini nga dili makatapon sa matag usa aron nga maging normal ang ilang pagkinabuhi bisan pa kami dinhi sa studio. Salamat nga imo gitubag ang among mga pag-ampo bisan pa diha nga nagapaminaw nga wala nagpadala sa ilang mga request. Hikapain tawon ang matag lawas nila kung asa man sila kung unsa may ilang nga gibati spiritually, physically, socially, mentally. Hinaot pa nga ikaw mag-ayo sa ilang mga kinanglanon. Suno sa ilang mga kinanglanon sa ilang pangabuhi. Salamat Ginoo nga gitubag mo ang mga pag-ampo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ay, daghang salamat, Pastor. And daghang salamat sa katong mga nagpadala sa ilahang mga prayer requests. And so, if naapod mo yung mga prayer or mga praise reports or mga answered prayers, akong gi-encourage nga inyo nang ikabahin sa atua. Aron ato pong masibya dinhi kung giunsa pagtubag sa Ginoo ang inyong mga pag-ampo. No? And those are proof that indeed our God is listening and He knows and has the answers to all of our prayers. No? So, salamat po sa katong mga nag-participate via Facebook Live, nga mga nag-comment dinhi, no, nga naa sa ato ang Facebook Live karon. So, ato silang gitimbaya nga naa dinhi med ubay-ubay ni sila, no, atong mga prayer partners kapag laom pastor o kapag laom mine, sila ni kapag laom Joy Silvano, sila ni Ma'am Linda Bana, Ma'am Victoria Navarro. Happy Sabbath ninyo din ha. And
of course, sila ni Kapaglaom Manrico Iturriaga, Pastor. Retired pastor na to. Oo, so si Pastor na nagpodkuyog nato karon and natanaw pud sila sa atua. So Kapaglaom Glenton Bandilla is also with us on our Facebook Live. No, nga naa sila sa murag naa ni sila sa Mindanao. And so ang ako apong family din ha, mga Villano and Peralta family nga naa sa General Santos City. Happy Sabbath pod, nagsunod pod sila sa ato. Pastor or Kapag na rin na. Siguro aton dugangan ni no. Okay, sige, Pastor. I have few children never forget. Yes. Number one, children never forget people who cares. Wow. Number two, Tinood. children never forget the stories they hear. So very important tong story, no? Children never forget failures. Yes. Fourth, children never forget rules and regulations in the home. Children never forget even crisis in their home. And children never forget the traditions in your family. And of course, children never forget the home where they grow. Amen. Very important thing about concepts, and I hope nga Yes. matagaan ni ninyo nga para sa abuton pa. Amo rin din na, Pastor, no? Sa ako po, sa ako mga apo, Yes. probably, Tinood. and to be shared to others. Because very important is siya nga mga concepts. Bitaw, Doon na dili di gid sila daghan pa, kalimot. Grabe gid na ilahang memory gid Exactly. kapag laom na. Ka-remember ka atong testimony ni kapag laumaan ganiha Oo. mga kapag laom that even sa iyang kabisi makalimot na gid siya og pray usahay but Tinuod. ang iyang mga kabataan mo gid nagpahinomdom Yeah, niya. praise You the have to Lord. pray kay mo atong naandan. Oo. So nahulog siya nahimo siya nga tradition sa ilahang sulod sa ilahang panimalay and then every time nga i-care na nimo sila they will care you back. Yeah. So Amen. mo nang di nila malimtan kay sila murag siya automatic na sila ba nga mo care po nimo Exactly. balik. And kung imo na silang istoryahan nga na like imong patasan sa tingog, mo pod na ilang buhaton, mo taas pod ilahang tingog. So that's why usa sa ato ang mga topics din yung mga kapaglaom sa that we should practice also gentleness inside sa panimala. Amen. Oo. Kay kanang being a gentle, di ba, it's one of the fruit of the Holy Spirit. Exactly, And oo. then if kita pod nga mga ginikanan atong mapakita sa atong anak ang being gentle, they will be gentle to us as well. Amen. So very important kaayo kapag lamrinan. Yes, that's right, Kapaglaw Maino. So mga Kapaglaw, atong timan-an nga even the tone of our voices, the words that we use, giunsa nato pag-control ang atong temper, that Yes, will yes. really play a big role in developing Correct. our children's values and characters. And so mga Kapaglaw, we have to remember that it is in the home that the education of the child is to begin. The fathers and mothers are the first teachers, while the children are the pupils. Now, the parents' tone, like what I mentioned earlier, even the deportment, the spirit, these are being copied by our little ones. Yeah, so thus, being parents, you need to be constant learners in the school of Christ so you can teach your children effectively. And parents also need to be constant teachers so they can continually learn and improve themselves and their children in a knowledge of the truth through God's grace. And of course, every child brought into the world is the property of Jesus Christ and should be educated by precept and Yes. example to love and obey God. Amen. Indeed. So, we don't have much time mga kapaglaom. We are very much thankful nga kamo nakig-uban namo sulod sa isa ka oras nga pag-inampuay kapaglaom ran kapaglaom Yes. pastor. We are thankful sad sa mga prayers and for being with us here. Thank you sa mga kapaglaom nga nagpadala sa ilang prayer requests. And for those mga kapaglaom nga nag-ampo dira sulod sa ilahang panimalay and who give us nag-spare gid sa ilahang nga time to listen karon nga mga takna before sila adto sa lain nga church Exactly. or katong uban nga wala sa church dili pa ka pwede padtuan sa church naa sila sulod sa ilahang panimalay. We are thankful to be with you all mga kapaglaom and the next time be with us again sulod sa ka oras for the next Sabbath, every Sabbath 7:30 to 8:30 Yes. in the morning. Let's pray together and together we will grow more in spirit. So it is another reminder, it is in the home that the education of child is to begin. Di gud nato na makikalimtan. And once again, this has been your Kapaglaom Mind of Hope Channel Cebu, reminding you that the Lord is good, He is a stronghold in the day of trouble, and He knows them that trust in Him. Yes, and mga Kapaglaom, let's remember that the work of all parents is to train their children
in the way of the Lord. This has been your Kapaglaom Renan saying, cast your burden on the Lord, and He will sustain you. He will never suffer the righteous to be moved. And of course, my fellow parents, being both learners and teachers in the School of Christ, has a great privilege for His glory. This is Kapaglaom Pastor saying, let's pray without ceasing. Kami inyong kaabag sa pag-ampo din ilang sa Let's Pray Pilipinas! Where you don't have to pray alone. Bumalik, O Diyos, kasi kanan kalimtan mo. Hikap mo lang makayon ako. Kabubukod mo ang matumang, ugma mo mabalik.